We will now proceed your account to Metropolitan Trial Court regarding about your unsettled account to our company. So sa video ito, inidiretso na raw nung isang OLA pero unrecorded o unregistered si SEC. Magpapile ng case doon sa hindi nakapagbayad ng utang sa kanila. So bago natin simulan ng video ito ay maglalambing po ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, ay malaking tulong din po ang inyong pag-like. Malaking tulong din po ang pag-share at para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito, ay pakihit lang po yung notification bell para lagi kayo na-notify sa mga updated na mga videos sa online lending apps. At disclaimer, excuse me, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo sa mga OLA. Hindi po ako nagpo-promote o hindi po ako OLA promoter. Ako po sinusubukan ko pong silipin, reviewin kung ano yung proseso ng kanilang pagpapautang at yung proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng shared real experience about sa kung ano yung naranasan ko dito sa mga online loan app na sinusubukan kong applyan o utangan. Uulitin ko hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga OLA. Ito po yung post galing sa isang Facebook page, OLA Victims Community Group. Ito po siya. Kung OLA na to, viral na viral talaga sa OLA Victims Community. Kasi, ang nag-message ay si Giseline, loan tayo, Pesomate, at ngayon, ang pangalan niya ay Yulen. Okay? Si Pesomate, si ano to isa lang naman to mga to. Yung kakapatid niya, kaya halos naka-hashtag sila lahat. Di ba? Isang lending company raw sila, pero sila ay unregistered o unrecorded sa online loan platform ng SEC. Ang sabi, ganito, we will now proceed your account to Metropolitan Trial Court regarding about your unsettled account to our company. This action is based by Section 417 of Republic Act 7160, the revised rules of procedure for small claims cases. Okay, sige, alamin natin kung ano ba yung procedure na yan ng RA 7160 Section 417. Okay, alamin muna natin yon, yung sinasabi niya na yun daw yung base sa kung paano mag-file ng small claims case sa korte. Medyo nahirapan ako huminga, sensya na. Ubusog. The Local Government Code of 1991 deals with the enforcement of amicable settlements or arbitration awards from the Katarungang Pambarangay Barangay Justice System. Okay, maliwanag barangay justice ito. It provides two methods for enforcement within 6 months by direct execution through the lipon ng barangay conciliation panel or after 6 months through a formal action in a city or municipal court. So, malinaw na yung gagawin nila ng OLA na ito, itong Giseline, ay didiretso sa barangay. Doon sila magpapile ng, siguro hihingi sila nung, yung tawag doon yung parang certificate to file action, no, which is, uulitin natin, na meron pong order ang Supreme Court na hindi pwede ang mga korporasyon na magsampa ng reklamo doon sa mga nagkakaroon ng utang, yung mga kliyente na sampahan ng reklamo sa barangay. Kasi, yung mga lending companies ay may kakayahan naman po na dumiretso na mismo sa metropolitan or sa municipal trial court para magsampa ng small claims case. Okay, malinaw? Meron po yung batas dyan. Ito kasi ginamit na naman nila yung article na yan na dapat bago nila ginamit yun, pinag-aralan muna. Tandaan nyo ang tanging pwede lamang sa barangay ay magka-barangay at yung tawag doon, taga-isang munisipyo. Okay? Tsaka yung kunwari, magkapit-bahay kayo, yan, pwede. Pero kung kayo ay isang company o korporasyon, bawal po sila makipag-settle sa barangay. Ang pwede lang pong gawin at maaring gawin ng mga OLA ay ang magpadala ng mga demand letter para katunayan na sila ay naniningil doon sa kanilang pautang na hindi nababayaran ng isang kliyente ng lending company. Pero ulitin ko, itong si Giseline ay kasama doon sa mga nakapost doon sa SEC na hindi sila
tawag din sila kasama sa list ng unrecorded online loan platform, na which is they are not they are not the capable, wala silang rights, they have no authorization na magpautang through online. Okay, yun lang po yung masasabi ko, kasi kailangan po yan na bago sila magpautang, kung sila ay register sa SEC, kailangan i-forward muna nila na meron silang mga online loan apps na gumagana sa mga App Store, Play Store, or even sa mga websites kung sila ay nagpapautang through online. Ulitin ko, kasi kailangan yan eh. Ulitin ko, kailangan din yan sa kanila. May primary, secondary, and then ito nga yung recorded online loan platform. Rehistrado sila dyan. Kasi once na hindi sila rehistrado, magiging illegal yung kanilang pagpapautang doon sa mga tao. Baga parang, ba't ka nagpapautang at hindi naman kayo binigyan ng karapatan magpautang through online? Kailangan, kung kayo ay isang lending company na SEC registered, dapat may physical office, doon lang mapaputang. Yun yung pagkakaintindi ko about that, kung wala silang mga online loan apps. Yun nga nakakaloko doon na mga kadyan, no? Ito yung matitigas talaga na mga, maaring ito, tawag doon, itong si GZLand, kaya siguro ipinost ng SEC is maraming complaint sa kanila. Maaring nakikita sa mga Facebook pages, comments ng SEC, kung saan maraming reklamo, siyempre yung harassment, yung mga ginagawa. Diba? Ang dami nila si GZLand, ZRT, si Loan Tayo, meron pa nga mga nakita dyan na hindi pa nga naisama ng SEC doon sa mga list ng unrecorded. Sobra. Ang dami ngayon naglilitawan na nag-ooperate sa App Store, sa Play Store. Sa App Store ang dami. Sa Play Store, pabago-bago lang sila ng pangalan, pero they are just turning each other na, kunwari, bago. Pero pag sinilip mo, isang company. Si ganito, katulad ni Pinledger, na dating si pangalan nun, Metacash, di ba? Yung mga ganun ginagawa ng mga OLA, kunwari, bago. Total, wala ng moratorium, maaari na rin sila mag-apply ng kanilang recorded online loan platform by the past few days, by past this month, by the future coming, mga kadyani. Kaya medyo nagiging papaalala ko lang sa inyo, kapag dumami pa yung mga OLA na yan, wala tayong magagawa kasi wala nang moratorium yung SEC. They can file na maging rehistrado, maging recorded through online, maging authorized through online mag-operate. Kaya baka by 2026 hindi lang 110 yung mga OLA nag-ooperate, baka mas madagdagan pa. Kasi tinanggal na nga, kumbaga na-lift up na yung moratorium, kasi nung huling tinignan natin, November 3, parang wala na yung moratorium clear na yun na yung bagong new list of online loan platform na recorded sa SEC, So medyo maging maingat kayo, pag-aralan nyo muna maigi bago kayo sumubok mag-apply dyan. Kaya yung mga ginagawa nila mga ganyan, pagbabanta, pagpapabarangay, pagpakorte, is better na maging alerto, maging due diligence at mag-research bago pasukin at sumubok sa mga online loan apps na yan. So sana nakatulong sa inyo yung video nito. Muli, maglalambing ako na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming pong salamat sa uulitin.